Magandang araw! Eto na tayo sa second month review. Dahil nandito na ang tadadan! Malapit na mag-petsa de peligro si auntie niyo. Oh, at bale pangalawang bill na, dalawang bills na tayo. Kasi ang ref natin dumating nung January 25, tapos yung bill ko naman, ang period niya ay January 9 to Feb 8. So itong isang bill ay meron siyang halos 2 weeks. 2 weeks. Tapos itong March bill ay, ang coverage niya ay Feb 9 to March 8. Tingnan natin. So, tingnan muna natin yung sa February. December, January. Ito pala. Nilagay ko na pala lahat dito. So, babayaran natin ay ayan. Nung Feb, ang bill natin ay 1,440.35. Nitong March ay may konting nadagdag, 1,549. Pero sa tingin ko dahil sa washing machine, nag-change kasi ako ng washing machine from yung twin tub to automatic. Tapos sineset ko yung temperature, usually nasa 60 degrees Celsius to o mga 40 degrees Celsius. So mas mahal dahil may heater yung washing machine. Pero titingnan natin sa March, yung sa year-on-year comparison. Ayan, hindi naman nalalayo sa consumption ko from last year. Actually, pareho lang siya. Ayan. Tapos, nagamit din ng aircon kapag gabi. Tipid ako sa kuryente. Ang total consumption natin ay 129.4 kilowatts. Kumpara sa last month ay nasa 120 kilowatt hour. Tapos nung January, halos consistent lang. January ay 122. Nung December malaki. Nung December malaki, 142 kilowatt hour kasi gumamit ako ng dryer sa damit. Matagal kasi mag-dry kapag sinasabit lang nung December. Ayan, November, December nagda-dryer ako. Ayan. So mas mahal ng konti at saka sa heater din. Ang paligo. Ngayon, ayan, 120, nasa 120 kilowatt hour na lang. May nadagdag na parang 9, pero sa tingin ko sa washing machine yan. Okay, eto naman sa mga questions. Tahan natin ating ref. So, unang question is, unang tanong ay, maingay ba? Ako, nandito sa ilalim yung motor. Pakinggan nyo kung may ingay. Na, kita nyo yung dumi. Dinig nyo ba? Medyo mahina lang. Sa tingin ko, mahina lang. So, hindi siya gano'n kaingay. Nung first 2 days niya, medyo malakas yung andar ng makina. Siguro, nag-regulate pa, bago pa lang. Tapos, second na tanong is, on and off ba? Yes po, on and off yung takbo ng compressor at nung fan. So, may time na medyo mas malakas siya, may time na wala ka talagang madidinig. Second is, dito tayo sa loob. Shoo! Kita nyo na naman. Dun sa loob, ayan o, malamig siya. Lahat yung yelo, nawalan kasi kami ng kuryente ng isang linggo. Kaya yan, gumawa ako ng yelo.
kahit na on and off siya, hindi nagde-defrost. Hindi siya nagde-defrost. Kita niyo umuusok-usok pa. So, malamig talaga siya. Ang settings ko doon sa air control niya, nasa bandang gitna lang. Kasi iisa lang yung compressor nito. Ano, hati lang sila ng ref side at saka ng freezer side. So, iisa lang yung temperature. Ang temperature ko ay nasa medium lang ata. Tingnan natin. Makita nyo ang gulo. Hindi Instagrammable ang aking ref, no? Anti talaga. Nilagay ko pala sa 4. Nasa 4 yung setting niya. Tapos hindi siya punong-puno. Nasa ano lang. Less than 80% yung laman niya. Ganyan lang siya. Mas puno yan sa on other days, mas puno. Tapos dito sakto lang yung lamig niya. Tingnan niyo. Ayan. Nagko-condensation naman. Tsaka yung mga gulay-gulay, wala akong gulay ngayon. Pero nag-stay naman siya na fresh for more than 7 days. Tapos extra tip, ako mahilig ako sa kalamansi. Kapag nilagay niyo sa jar, mas matagal siya. Halos aabot ng basta fresh yung kalamansi niyo, hugasan niyo ng baking soda, tapos konting white vinegar, tapos lagay niyo sa garapon katulad nito. Umaabot siya ng siguro mga 6 weeks. Yun lang. Ano pa ba? Again, huwag niyo sasarahan yung mga vents. Katulad niyan. Ayan, may isa diyan. Tapos meron din isa dito. Kaya dapat lang siya, 80% lang siya na puno. Meron din vents dito sa chiller natin, sa prime cooling section. Ganun din dito sa freezer. Huwag masyadong ilalagay sa palikod kasi meron din maliit na vent dito. Although parang maliit lang yung vent niya. Wala masyadong malakas na hangin dyan sa ilalim. Mas malakas yung cold air na nagpo-blow sa taas. Kaya itong ice maker nyo, ilagay nyo sa pang itaas na level ng freezer. Ayan. Ganyan ang aking setup. Lahat matigas. Mahilig ako mag-shake, kaya ito mga one serving. Sa ilalim yung mga mga meat products. Tapos, mga mahilig sa Indonesian food. Meron akong tempe. So, yun. Ano ba? So far so good. At saka, ayun. Tapos pagdating sa energy label, sa katipiran ng kuryente, make sure na titingnan nyo yung energy label rating. Mas maganda kung 5 star. Mas madaming star, mas matipid. Kasi hindi lahat ng inverter, ito, inverter to. Econavi inverter, yan yung parang brand ng Panasonic, ng inverter nila, Econavi. So nung nagka-canvas ako at nagre-research kung anong ref ang bibilhin ko, nakita ko mga Samsung, mga LG, nasa lang sila, 3 star. May Panasonic din ata na parang 3 or 4 star. So ito yung sa tingin ko ang pinaka-matipid. Kasi ang estimate nito, monthly consumption mo ay 23.10 kilowatt hour times dito sa Metro Manila times 12. 200. So, nasa mahigit less than 300 pesos ang consumption nito sa buong month. Less than 10 pesos per day. Ang 30 years old na National Panasonic, hindi ka pa siya tinurn off kasi ginagamit ko pa. Bumibili ako ng buko. Hilig kasi ako minom ng fresh na buko. And kahit na pinapatalupan ko na sa palengke ng ganyan, tapos bubuksan ko na lang 'pag gusto ko ng inumin. Kasi medyo mahal ang pamasahe papuntang palengke dito sa'min. 'Pag wala kang kasabay, abot ng 90,
₱90 special trip. Tapos pagbalik mo, siyempre bumili ka ng madaming buko, mapapa-₱90 ka na naman. Kaya ayan, medyo isang batch na ako kung bumili. Good for isang week, gano'n. Actually minsan na maski 2 weeks, basta nilagay mo sa ref kahit natalupan na, puwede. Kung hindi natalupan mas matagal pa. Kaya lang wala akong ano, itak pang talop. Kaya pinapaalis ko na, pinapabalat ko na siya. 'Pag may naalala pa ako ay idadagdag ko dito sa ano, dito sa ating video. But so far, so good. Hmm, unang question, maingay ba? Hindi, sakto lang. Kapag nasa room ako, nandito ako sa condo, sa may living area na maliit ta's may bedroom, hindi ko nadidinig kung tumutunog o hindi. Um, Ano pa ba? Second is yung sa yung sa loob, sa freezer, yung taas lang ba na vents ang malakas ang buga ng hangin? Yes. Tapos nade-defrost ba kapag naka-turn off? Hindi naman dahil yung on and off niya ay throughout the day. Hindi siya matagal na isang araw nakapatay or on and off yung makina niya. At saka parang no frost kasi nag-o-auto-defrost din siya sa sarili niya. And then, isa pa pala, meron akong binili na, um, ayan, voltage regulator na may power on delay. Isa lang nakasaksak 'yan, magulo lang ang aking ano, extension. Anyways, pero yung outlet niya dun sa likod, mag-isa lang siya, may ibang lagayan. Ayan. So, I think worth investing din, bumili kayo ng AVR. Eto basic lang 'to na AVR. May iba-ibang types ng AVR. Gagawan ko na lang ng panibagong panibagong video. Lalo na 'pag inverter tapos nawalan ng kuryente. So, at the minimum, dapat meron kayong power on delay. So, may nabibili din power on delay. Um, Wala siyang automatic, voltage regulator. Ano lang, hindi niya ito-turn on yung current for 5 minutes, first 5 minutes na bumalik yung kuryente. Kasi 'di ba minsan babalik yung kuryente tapos mamaya after ilang seconds or less than 1 minute, mamamatay ta's babalik. So, mas maigi na dun yung isa sa mga reasons nasisira yung inverter na circuitry ng appliances, hindi lang sa refrigerator, halos lahat ng mga modern circuits na may inverter. Um, ah, Hindi ko pala nabanggit ay may nagtanong yung slide ba oops, yung slide ba dito ay parang madulas or hindi naman po, ayan. May may konting ganit, sakto lang. Hindi siya madaling ma-move. Kailangan mo para konting effort, ganyan. Hindi siya madaling matanggal. Anti talaga ano, mga repurpose. Luto ako bukas ng dito ako madalas bumili sa Fresh Options, dinuguan. Minsan kasi sa palengke ako bumili, hindi ako marunong. Parang fake yung nabili kong dugo. Kulay red, iba yung red niya, parang dye. Mm. Okey, ba-bye na.